Isa sa malaking problema na dala ng COVID-19 ay ang pagkawala ng trabaho at hanap buhay ng marami nating mga kababayan. Kaya habang pinag-iktin natin ang mga programa ukol sa kalusugan, binibigyang pansin din natin ang pagkakaroon ng alternatibong kabuhayan para sa mga naapektuhan ng pandemya. Ang programang Balik Kabuhayan ay para sa inyo. Layo nito na matulungan kayo na maibalik ang inyong kabuhayan, magkaroon ng paraan para kumita at muling bumangon sa kabila ng pandemya. Sama-sama po nating pagtulungan na maibalik ang ating kabuhayan at manalo laban sa COVID-19. Maraming salamat po. Ako po si Sally G. Kilay, isa pong agriculturist dito po sa atin sa City Calamba. Nag-uulat po sa kung paano po natin alagaan ang ating mga seeds at kung paano po yung cultural management na pwede po natin gawin sa ating pong mga halaman. Paano ba inihahanda ang mga binhi? Unang-una, dapat ito ay patigasin natin ang mga punla. Unti-unti nating ililipat ang punla sa katamtamang init ng araw. Unti-unting magbawas ng tubig na pandilig. Isang araw, bago ilipat ang tanim, diligan natin ito. Mapapansin po ninyo bakit may laging init ng araw ang ginagamit dito. Dahil ang init po ng araw ay may kakayanan na mapatay po yung sinasabi po natin mga soil-borne diseases at mga seed-borne diseases. Pangalawa, lagyan po natin ng suklob ang tinanim nating punla. Bakit? Para po hindi po siya ma-stress, hindi po nalalanta ang ating mga punla na inilipat. Mas mainam maglipat ng tanim sa hapon dahil mas mahaba ang lilim. Kumbaga, mas malamig yung mga oras na yon. Yun po yung pinakamagandang panahon para po maglipat ng punla. Okay? Paano naman natin aalagaan ang mga tanim? Mas madaling pamahalaan ang mga tanim sa container garden kumpara sa mga malawak na taniman, ngunit hindi nangangahulugan na ito ay hindi bibigyan natin ng pansin at aalagaan. Siyempre, kailangan din po nating diligan. Mas madalas ang pagdidilig ang kailangan ng mga halaman sa container sapagkat limitado lang ang taniman at ang mga ugat ay hindi basta-basta nakakakuha ng moisture na kailangan nito. Ang mga halaman na mas mabababaw ang ugat ay nangangailangan ng malimit na dilig dahil madaling maiga ang tubig nito kagaya ng mga pechay, mustasa, letsugas, lalong-lalo na sa panahon ng tag-init. Gumamit ng hand trowel sa pag-alis ng damo. Maingat po nating i-cultivate po yung palibot ng ating mga halaman pag tayo po ay nagtatanggal po ng damo at para po ito ay ang lupa po ay paluwagin po natin para meron po ng daluyan ang hangin at ang tubig. Ang mga damo ay nagsisilbing kaagaw sa mga sustansya, sa init at sa iba pang pangangailangan ng halaman. Na dapat ito'y napapakinabangan ng halaman, ang nangyayari po ay ito po ay nakukuha ng mga damo at kaya ang nangyayari po dun sa ating mga halaman ay sila po yung nadideprive ng mga sustansya na sa halip po ay sila po yung makikinabang. At ang pinaka-importante po, maglagay ng pataba. Kami po dito sa atin po sa City Agriculture ay talagang pinopromote po namin yung organic farming. Kaya ang ginagamit po na pataba dito ay ang organic na fertilizer. Importante po na sagana ang sustansya na mailalagay sa bawat container sapagkat ito ay gagamitin ng mga halaman sa kanilang paglago at paglaki. Gumamit ng organic fertilizer o compost. Galing din po, pwede rin po yung galing sa dumi ng bulate. Ito po yung vermicast na tinatawag at ito po yung mga vermiworms na inaalagaan at tayo po ay makakakuha doon ng tinatawag po natin na vermicast. Ito po yung pinakamasustansya na organic na fertilizer. Hindi na kailangan bumili ng pataba,
Kasi nga po, lahat po ng mga resources ay andito lang po sa palibot. Gumamit ng manure, yung mga galing po sa mga chicken dung, pwede rin po tayong gumamit po ng mga organic fertilizer na foliar, kagaya po ng mga fish amino acid, galing po to sa mga hasang ng isda at yung mga sa halip na patapon, ito po ay napapakinabangan po natin. Pwede rin po yung fermented plant juice na kung saan ito po ay nanggagaling dun sa mga halaman po natin na yung mga nagtatalbos po, ito po ay kailangan para ang ating po mga halaman ay mabilis po siyang humaba yung mga talbos. Meron din po tayong tinatawag na fermented fruit juice na kung saan ito po ay na-i-enhance palalo yung tamis at sarap ng ating mga gulay. At syempre po, importante din po na gumamit po tayo ng balag. Ano ba yung ginagamitan ng balag? Sa panahon po kasi ngayon, ang mga variety po natin, ng mga gulay natin ay medyo malalaki. Ano po? Kagaya po ng ating kamatis. Kung mapapansin po ninyo, ang ating kamatis ay may balag. Kasi nga po, ang variety pong ito ay yung malalaki po talaga. Kaya, importante po na lagyan po natin siya ng balag para hindi po siya matumba o kung saan-saan man siya pumaling. Ano po? Simple lang po, nasa container po yung ating kamatis. At makikita po ninyo, may ginamit po tayong kawayan. Ayan po. Tinalian lang po natin ng twine para hindi po siya malaglag. Ayan po. Mag-pruning din po. Ito po, isa po sa mahalaga din po ay ang pagpupruning. Ugaliing tanggalan ng mga tuyong dahon at mga sanga ang mga halaman. Ang pagtanggal sa tuktok ng halaman ay napaka-importante para ito po ay yumabong at magbibigay po ng mas madaming bunga. Ito po yung ating tuktok ng halaman. Ito po. Ayan. Pero dito po sa kamatis, hindi naman po lahat ng halaman ay sa tuktok po natin tatanggalan. Ano po? Depende rin po yung sa klase po ng halaman na pwede po nating tanggalan ng tuktok. Ayan. Isa po doon sa mga halimbawa ng mga halaman po natin ay ang mga upo natin, patola, ampalaya. Ayan. Pero ito mga kamatis po, ang pagpupruning po ay dito po. Kung mapapansin po ninyo, meron po dito mga undesirable, yung mga hindi po siya nagbibigay ng bunga dito sa mga pagitan. Yun po yung tinatanggal natin kasi nagsisilbi lang po silang kaagaw ng mga sustansya na sa halip po ay mapakinabangan po ng ating halaman. Ayan po, tinatanggal po talaga yon. Yung mga dito po sa pagitan. Ayan. Okay? Meron po tayong mga peste at insekto ng mga gulay. Meron pong mga mapinsala sa halaman. Iyan po, isa na po dyan yung dapulak natin o white fly. Pruning, ugaliing tanggalan ng mga tuyong dahon at mga sanga ang mga halaman. Ang pagtanggal sa tuktok ng halaman ay makakapagyabong nito. Ito po isang halimbawa po natin ang pwede po nating gawa ng pagpupruning. Mapapansin po nyo dito sa ating kamatis na meron po tayong mga undesirable na mga dahon, mga suloy. Ano po? Pwede nating tanggalin yung mga nasa pagitan kasi hindi naman po ito magbibigay ng bunga. Ngayon, yung ating pong mga halimbawa na yung mga tuktok ay tatanggalan po natin o pipisain po natin yung mga tuktok ay ang mga halimbawa ng halaman po natin ay ang mga ampalaya, yung mga gumagapang, patola, upo. Yan, pwede po nating pisain yung tuktok para po o di kay tanggalin po natin. Kumbaga parang sa salitang Tagalog, kakapunin po natin yung ating halaman. Ano po? Yun po ay magbibigay po ng madaming sanga. Pag nagbigay po siya ng madaming sanga, ibig sabihin po magbibigay po siya ng maraming bunga. Nagre-release po ng auxin. Hormones po yun na kung saan yun po ay nagpapayabong ng ating mga halaman.